Kung naranasan mo na ang pagtataksil ng taong pinakapinagkatiwalaan mo. Kung may kumuha ng buong mundo mo at ngumiti pa habang ginagawa iyon, kung gayon ang kwentong ito ay para sa iyo. Sapagkat 6 na taon na ang nakalilipas, inagaw ng aking matalik na kaibigan ang lahat sa akin. Ngunit kagabi, sa isang marangyang handog sa Maynila, siya'y lumingon at nakita akong nakatayo roon, namumukadkad, muling isinilang, hawak ang kamay ng lalaking nagpabago sa lahat. Bago ko ikwento kung paano namutla ang kanyang mukha sa sandaling makita niya ako, ipaalam mo sa akin kung saan ka nanonood at pindutin ang subscribe button para hindi mo malampasan ang mga kwentong totoo na tulad nito. Sabi nila, ang paghihiganti ay masarap ihain ng malamig, ngunit ang akin ay inihain sa pinggan na kristal, tinanglawan ng mga chandelier at sinamahan ng ngiti na nagsasabing, naalala ko ang lahat. Ang gabi ng Manila Heritage Gala ay bumangong parang champagne at mga bulaklak na orchid. Isang malumanay na banda ng jazz ang tumugtog malapit sa malaking hagdanan. Ang mga nota nito'y gumugulong sa hangin na parang usok. Ang ballroom ay kumikinang sa makintab na kubyertos, mga dingding na may disenyo ng Art Deco, mga damit na nagkakahalaga ng malaking pera, at ako. Nakatayo ako sa pasukan, nababalot sa esmeraldang sutla, hawak ang kamay ng lalaking magpapabago sa lahat, si Andre Sandoval. Hindi lang siya ang aking katuwang. Siya ang simbolo ng buhay na muling itinayo mula sa abo. Ngunit wala pang nakakaalam niyan, kahit siya ay hindi pa lubos na nakakaalam. Tapos nakita ko siya. Sa kabilang dulo ng ballroom, lampas sa mga velvet rope at mga pekeng ngiti. Si Jessa Reyes. Nakatayo siya sa tabi ni Grant, ang kamay niya'y nakapatong sa dibdib nito na parang babaeng akala niya ay nanalo na. Ang tawa niya'y malakas, sadya, ang uri na para sa pansin. Ang kanyang damit ay itim na velvet, mababa ang kwelyo. Ang kanyang singsing, ang dating singsing ko, ay sumasalamin sa ilaw na parang may kapangyarihan pa rin ito. Hindi niya ako nakita agad. Iyon ang pinakamagandang bahagi. Masyado siyang abala sa pagpapakitang gilas sa mga taong hindi alam ang kwento. Mga taong hindi alam na aesena taon na ang nakalilipas, siya ang aking matalik na kaibigan, ang aking maid of honor, ang babaeng tinawag kong kapatid. At ang babaeng pumasok sa buhay, may asawa ko na parang ito'y kanya, na mula pa sa kapanganakan. Ngunit ang panahon ay may kakaibang paraan para ipakita ang katotohanan. Nang sa wakas ay dumapo ang kanyang mga mata sa akin, hindi niya ako nakilala. Hindi agad. Pinanood ko siyang sinusubukang tandaan ang mukha, ang kurba ng pisngi, ang pagtagilid ng ulo. At pagkatapos nang yumuko si Andre at bumulong ng isang bagay na nagpatawa sa akin, ang ekspresyon niya'y nagbago. Napakaliit lang yon. Isang kisap mata sa likod ng kanyang mga mata. Ngunit nakita ko ito, ang mabilis na sandaling iyon kung kailan napagtanto niyang si Camille Reyes ay hindi wasak. Hindi siya mapait. Hindi siya nawala. Narito siya, kumikinang, marilag, at tila mas mapanganib pa kaysa dati. Sumunod si Grant sa tingin ni Jessa. Nang makita niya ako, pumikit siya ng isang beses pagkatapos ay muli na parang hindi siya sigurado kung ako ay totoo. At pagkatapos ay hinawakan ni Andre ang aking kamay at nagtanong, "Okay ka lang?" Lumingon ako sa kanya, nakangiti ng mahinina. Mas mabuti pa kaysa dati, sapagkat ang totoo, hindi ako naroon para sa kanila. Hindi ako naroon para patunayan na nakaligtas ako. Naroon ako dahil ako ay umunlad. At gusto ko silang makita kung ano ang hitsura ng paggaling kapag ito'y nakasuot ng takong at nakataas ang ulo. Ngunit bago ko ikwento kung paano ako nakarating dito, kung paano naging babaeng nagmamay-ari ng silid ang babaeng nawalan ng lahat, kailangan mong maintindihan ang isang bagay. Hindi ito nagsimula sa isang handog, nagsimula ito sa pagtitiwala at nagtapos sa pagtataksil. At sa isang lugar sa gitna, natagpuan ko ang uri ng lakas na hindi lamang nakakaligtas sa apoy. Ito ay natututong lumakad dito ng tahimik. Kaya, hayaan mong ibalik kita sa araw na naniniwala pa rin akong siya ang aking matalik na kaibigan.
At sa sandaling ang paniniwalang iyon ay tuluyang naglaho. May panahon na inakala kong ang buhay ko ay ang perpektong balangkas ng kaligayahan. Hindi perpekto, hindi kailanman perpekto, ngunit malalim, tahimik at mabuti. Noong mga araw na iyon, ang mga umaga sa aming tahanan sa Green Hills, Quezon City ay nagsisimula sa malumanay na jazz na nagmumula sa kusina at ang amoy ng tinapay na may cinnamon na umaakyat sa hagdan. Si Grant ay nagbabasa ng Manila Bulletin habang umiinom ng kape, palaging nakaplansang polo shirt, kahit Sabado. Uupo ako sa tapat niya suot ang isa sa kanyang malalaking polo shirt, mga paay nakatupi sa ilalim ko. Nagre-repaso ng mga client mood board sa aking iPad habang may pastry sa isang kamay at lapis sa likod ng aking tainga. Mayroon kaming ritmo, ang sarili naming uri ng tahimik, sopistikadong ritmo. Si Grant Cruz ay ang uri ng lalaking hinahangaan sa Manila. Makinis, kaakit-akit na may imperyo sa real estate na itinayo mula sa pinagyamang determinasyon at tamang pagkakataon. Nire-respeto siya ng mga babae. Naiinggit sa kanya ang mga lalaki. Siya ang uri ng tao na pagpasok sa isang silid ay automatikong nagbibigay daan ng lahat. At sa loob ng 5 taon, ako ang babaeng katabi niya, ang babaeng ipinapakilala niya ng may pagmamalaki sa mga fundraising event, ang kanyang kamay na bahagyang nakapatong sa kanyang likod, na parang ako ang pinakamahinhin, pinakamahalagang bagay sa silid. At marahil sa isang panahon, ako nga. Mayroon din akong sariling mundo. Isang boutique interior design firm na lumaki ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Word of mouth sa mga tamang bilog, ilang tampok sa Metro Society o Prestige Magazine, at biglang lumilipad na ako patungong vegan o intramuros para sa mga historical home restoration. Ang aking estilo, klasiko na may kakaibang dating, malambot na may banayad na tapang. Natagpuan ko ang aking landas at tinatahak ko ito ng may kahinahunan. Sa sentro ng lahat ay ang aming tahanan, ang bahay na binili namin ni Grant 3 buwan pagkatapos ng aming kasal. Isang puting brick colonial na may mga baging gumagapang sa mga gilid nito, mga antigong tansong door handle, at isang balkonaheng perpektong nasasalo ang ginintuang oras. Ito ang uri ng lugar na nagpapasaya sa mga tao kapag dumadaan sila sa foyer. At ito ay sa akin, sa amin. Bawat kurtina, bawat kulay, bawat centerpiece ay inilagay ng may pagmamahal. At nandyan si Jessa. Dati kaming nagbibiro na siya ang aking pangalawang anino. Mula elementarya hanggang sa pagpili ng sorority, mula sa mga sawi, sa pag-ibig sa kolehiyo, hanggang sa mga pagsubok ng damit pangkasal, naroon si Jessa Reyes. Ang uri ng kaibigan na dadating na may dalang alak at face mask kapag umiiyak ka, ang sisigaw ng pinakamalakas sa iyong graduation, ang tutulong sa iyo na i-stalk ang mga ex sa social media nang walang paghuhusga. Mabilis siyang mag-isip, kaakit-akit, at sapat na magulo para gawing kumikinang ang bawat tahimik na sandali. Mahal siya ng mga tao, lalo na ng mga lalaki. Ngunit palagi kong inakala na mayroon siyang sariling mga hindi nakikitang hangganan dahil pinagkatiwalaan ko siya. Pinagkatiwalaan ko ang aming kasaysayan. Siya ang maid of honor sa kasal namin. Nakatayo sa tabi ko suot ang isang malambot na pink na damit, nagbasa ng tula na isinulat niya tungkol sa pagiging magkapatid, umiyak ng mas malakas kaysa sa akin habang kami nagbibigayan ng panata. Binigyan niya ako ng naka-frame na collage ng mga larawan nung bata pa kami bilang regalo sa kasal na may kasamang sulat kamay na nota. Palagi kitang masasandalan kahit magbago ang lahat. Inilagay ko ito sa aking nightstand. Hindi kailanman nag-asawa si Jessa. Malapit na siya noong mga unang taon ng 30 niya, ngunit natapos ito bago pa ito lubusang magsimula. Dinaan niya ito sa kawalan ng ambisyon ng lalaki. Kung magbibigay ako ng buhay ko sa isang tao, sabi niya minsan habang nagkakape, mas mabuti pa siyang maging mahusay, mayaman, o kahit papaano ay nahuhumaling sa akin, mas mabuti kung lahat. Tumawa ako noon. Hindi ko sana dapat. Madalas siyang nandyan, higit pa sa karamihan ng mga kaibigan. Mayroon siyang regular na imbitasyon sa aming bahay at ginamit niya ito. Dumadalaw siya para sa mga wine night,
Nanonood ng The Crown kasama ko suot ang pajama ko, tumutulong sa akin na ayusin ang mga muebles o pinupuna ang aking mga floral arrangement. Mayroon siyang susi sa bahay ko. Noong una, nakakakita ako ng kapanatagan dito. Naniniwala akong bumubuo kami ng isang bagay na sagrado, isang buhay na puno ng malalim na pagkakaibigan, mainit na espasyo, di matitinag na pag-ibig. Naniniwala akong ang tagumpay ay para sa pagbabahagi. At gusto ko siyang bigyan ng bahagi sa akin. Ngunit sa pagbabalik tanaw, may mga palatandaan, maliliit na bagay na kumikiskis na parang karayom kung titingnan mo ng malapitan. Ang paraan ng pagtingin ng kanyang mga mata kay Grant kapag siya ay pinupuri. Ang mga biro sa pagitan nila na hindi ko maintindihan. Paminsan-minsang pag-overlap sa kanilang mga text message na nagpapailing sa akin, ngunit hindi ko kailanman tinanong ng malakas. Huwag kang maging paranoid, sabi ko sa sarili ko. Si Jessa yan. Naglalandi siya sa lahat. Bukod pa riyan, hindi ganyan si Grant. Iyan ang patuloy kong sinasabi sa aking sarili. Isang gabi pagkatapos ng isang fundraising event sa bayan, kaming tatlo ay bumalik sa bahay umiinom ng alak sa tabi ng apoy. Nakapagpalit na ako ng sweatpants at nakabaluktot sa sofa na may kumot, pagod ngunit kontento. Si Jessa ay nakabihis pa rin, ang buhok ay perpekto, ang labi ay makintab, at siya ay nakaupo sa sahig sa paanan ni Grant, tumatawa ng sobra sa isa sa kanyang mga biro, nagpupunas ng kung ano sa pantalon nito. Naalala kong naisip, masyado siyang nagpapakahirap ngayong gabi. Hindi ako nagsalita, ngunit ang tawa ni Grant noong gabing iyon ay hindi naging kapareho. Ang aking ina ay madalas na nagsasabi na ang pagtataksil ay palaging nagsisimula sa katahimikan. Hindi sa kawalan ng tunog, kundi sa kawalan ng pagiging nakikita, naririnig, napapansin. Isang bagay ang nagbabago. Hindi mo lang napagtatanto hanggat nasa kabilang panig ka na ng pinsala. Linggo pagkatapos, nagdala si Jessa ng isang bote ng alak. Mahal, bihira, paborito ni Grant. Nagtaas ako ng kilay. Saan mo nahanap iyan? Tanong ko. Nagkibit balikat siya. Oh, nakasalubong ko ang sommelier na binanggit ni Grant noong nakaraang buwan. Nag-usap kami at inirekomenda niya. Inisip kong baka mapasaya kayo nito. Ito ay isang maliit na bagay. Masyadong maliit para pagtalunan. Ngunit sa pagbabalik tanaw, ito ay isang kislap ng isang bagay na dapat ko ng mas matagal na binigyang pansin. Mayroon pang higit pa. Noong minsang kinuha niya ang dry cleaning ni Grant, dahil siya ay nasa paligid o noong minsang narinig ko siyang bumulong ng isang bagay sa kanya sa kusina bago huminto sa kalagitnaan ng pangungusap nang pumasok ako. Nagbago ang tono niya. Napayuko ang mga mata niya. Pareho silang ngumiti nang masyadong mabilis. Sinuong ko lahat iyon bilang stress, bilang abalang schedule, bilang wala. Sapagkat ang katotohanan ay kapag ikaw ay malalim na umiibig at malalim na nagtitiwala, ang iyong isipan ay nagtatrabaho ng sobra-sobra para protektahan ang buhay na iyong itinayo. Babaluktutin mo ang katotohanan bago mo ito hayaang basagin ka. Ngunit ang mga bitak ay hindi mananatiling nakatago magpakailanman. Sila ay lumalawak, sila ay lumalalim, at pagkatapos isang araw, ang buong bahay ay umuungol. Hindi mo lang alam kung ito ay tungkol sa pagbagsak o kung ito ay bumagsak na. Nagsimula ito sa isang pagbabago na napakapino na maaari itong maging anuman. Isang masamang linggo, isang abalang buwan, isang nakalimutang sandali. Sa una, binigyan ko siya ng bawat dahilan sa libro. Si Grant ay nagtatrabaho ng mas matagal na oras. Sinabi niya na ang merkado ay tumitibay, ang mga mamumuhunan ay nagiging mas maingat. Ang real estate ay tungkol sa pasensya, Camille, sabi niya. Mga stress na oras lang iyon. Naniwala ako sa kanya. O nais kong maniwala dahil ang alternatibo ay magpapagulo sa lahat ng inakala kong alam ko. Siya ay mas malamig, mas malayo, ang mga halik ay naging mas maikli, ang mga pag-uusap, mas manipis. Ngunit isinantabi ko ito sa kanyang trabaho, sa akin, sa pagiging adulto. Hindi kami nakapagbakasyon ng ilang buwan. Marahil kailangan lang namin ng pahinga sa pagpupunyagi. Ngunit pagkatapos ay dumating ang mga nawalang hapunan, ang mga kakaibang tawag na kanyang tinanggap sa kabilang silid.
Ang paraan ng pagsisimula niyang matulog sa gilid ng kama na nakatalikod sa akin. Mahina kong tinanong, "Isang gabi, okay ba tayo?" Pinapatay niya ang ilaw at sumagot, "Pagod lang ako." 3 salita na nagsabi sa akin ng lahat at wala nang iba pa. Samantala, si Jessa ay mas naroon kaysa dati. Dumalaw siya na may take-out at mga dahilan. Akala ko kailangan ninyong dalawa ng pahinga sa pagluluto. Nagbubukas siya ng alak, nagsasalita tungkol sa kanyang mga pagkabigo sa pakikipag-date, at nagbibigay ng mga banayad na komento tulad ng, "Kung makakahanap ako ng lalaking tulad ni Grant, nanunumpa ako na ikukulong ko siya sa kama." Tumawa siya. Ako ay hindi. Gayunpaman, hindi ako nagsalita dahil ang pagsasalita ay mangangahulugan ng pagharap sa isang bagay at hindi pa ako handa para doon. Isang hapon, umuwi akong maaga mula sa isang client meeting at nasilayan sila sa bintana ng kusina. Nakasandal siya sa isla, tumatawa, ang kanyang kamay ay dumadampi sa braso niya. Tumingin si Grant sa kanya sa paraang hindi ko na nakita sa kanya sa loob ng maraming buwan. May kaginhawaan. Pagiging pamilyar. Nang pumasok ako, pareho silang bahagyang natigilan. Masyadong mabilis ang ngiti ni Jessa. "Cam, pinag-uusapan ka lang namin." Tumango ako. "Sigurado akong kayo nga." Nang gabing iyon, hindi ako makatulog habang sila'y parehong umalis na. Ang katahimikan sa aming silid-tulugan ay dumidiin sa aking dibdib na parang bigat na hindi ko matukoy. Naalala ko ang naka-frame na larawan na ibinigay sa akin ni Jessa sa araw ng aming kasal. Kinabukasan, natagpuan ko ito sa drawer ng guest room at pinaligtad ito. May mali. Sinimulan kong suriin ang maliliit na bagay, mga gawe, mga resibo. Hindi ako naghahanap ng ebidensya. Naghahanap ako ng katiyakan. Isang bagay na magsabi sa akin na ako ay paranoid lamang, na ako ay nagpapanik ng walang dahilan. Ngunit wala akong nakita. Wala hanggang sa makita ko ang hikaw. Nasa ilalim ito ng passenger seat ng kotse ni Grant, isang pinong gintong bilog na may maliit na sapphire. Alam kong hindi ito akin. Matagal na akong hindi nagsusuot ng ganito, ngunit nakita ko na ito dati kay Jessa. Suot niya ito sa aming engagement party. "Regalo mula sa kanyang lola," sabi niya minsan. Naalala kong hinangaan ko ito. Nang ipakita ko ang hikaw kay Grant ng gabing iyon, hindi siya kumurap. "Oh, hikaw yan ni Jess," sabi niya nang masyadong kaswal. Sinundo ko siya sa isang event noong nakaraang linggo. Malamang nahulog niya. Mas mabilis ang tibok ng puso ko kaysa sa sagot niya. "Hindi mo sinabi sa akin?" Nagkibit balikat siya. "Hindi ko inisip na mahalaga? Nasa labas ka ng bayan? Ayoko lang ipag-alala ka?" Gusto kong maniwala sa kanya. Gusto kong maniwala sa aming kasal, higit pa sa gusto kong maniwala sa aking sariling kutob. Ngunit ang pagdududa, kapag naitanim na, ay mabilis lumaki. Tinawagan ko si Jessa kinabukasan. "Nahanap ko ang hikaw mo sa kotse ni Grant," sabi ko. May paghinto. Pagkatapos, "Oh, salamat sa Diyos. Akala ko na wala na ito ng tuluyan. Sinundo niya ako nang kanselahin ang Uber ko. Hindi ko inisip na magagalit ka." 2 kwentong perpektong magkatugma. Masyadong perpekto. Pagkatapos ng pag-uusap, umupo ako sa gilid ng aming kama at matagal na nakatingin sa sahig. Hindi ang hikaw. Ito ang koreografiya. Ang paraan ng kanilang pagsasayaw ng mga kasinungalingan ng madali, tulad ng isang mahusay na sinanay na duet. Gayunpaman, hindi ko sila hinarap. Hindi pa. Sa halip, sinubukan ko pa. Nag-book ako ng weekend getaway. Kanselado ni Grant sa huling minuto. Meeting sa investors. Nagluto ako ng paborito niyang ulam. Kumain siya ng 3 subo at sinabing kailangan niyang mag-catch up sa emails. Bumili ako ng bagong lingerie. Sabi niya pagod na siya. Naramdaman kong unti-unti akong lumiliit. Nagiging invisible ako sa sarili kong buhay. Ang gabi kung kailan lahat ay nasira ay isang Huwebes. Nagplano ako ng tahimik na hapunan sa bahay. Steaks, pulang alak, kandila. Tumawag si Grant bandang 6:30. "Pasensya na mahal, hindi ako makakarating. May urgent client matter." Sinabi ko sa kanya na okay lang, magtatabi ako para sa kanya. Ngunit mayroong isang bagay sa akin ang nabali. Hindi ako umiyak, hindi ako sumigaw, naghintay lang ako. Sa 9 p.m.,
Sumakay ako sa kotse, dumaan sa kanyang opisina. Madilim ito, dumaan sa gym, walang tao. Nanginginig ang mga kamay ko habang tinatawagan ko siya muli. Diretso sa voicemail. Hindi ako umuwi. Sa halip, nagmaneho ako papunta sa building ni Jess. Naroon ang kotse niya. Naroon din ang kanya. At ang mga ilaw sa bintana ng kanyang apartment, ang dati naming view sa third floor noong kami nagwi-wine nights, ay nakabukas. Umupo ako sa kotse ko sa loob ng 23 minuto. Hindi ko kailangang umakyat. Hindi ko kailangang kumatok. Alam ko na. Pagdating ko sa bahay, nagbuhos ako ng isang basong alak at umupo sa katahimikan. Hindi ako sumigaw. Hindi ako bumagsak ng isang plorera. Hinayaan ko na lang na ang katotohanan ay lumubog sa akin na parang niebe. Kinabukasan, nag-impake ako ng maleta at iniwan ito sa pintuan. Si Grant ay dumating pagkatapos lamang ng 7 a.m. Nakatali ang kurbata, hawak ang jacket. Nagulat siyang makita akong gising. Gusto ko ang katotohanan, sabi ko, matatag ang boses. Huminto siya. Camille, itinaas ko ang kamay ko. Walang mga dahilan, walang pagpapanggap, basta't ang katotohanan. Bumuntong hininga siya, umupo sa gilid ng sofa. Nagsimula ito pagkatapos ng birthday mo, sabi niya. Hindi ko alam kung bakit, nangyari lang. Tumango ako. At si Jessa, sinabi niyang hindi niya sinasadya, na pinilit niya, ngunit hindi ka nagpigil? Hindi, pagamin niya, hindi. Iyon ang sandaling tumigil ang puso ko sa pagpupumilit para sa kanya. Dumating si Jessa kinabukasan, walang abiso. Luha, may mantsa ang lipstick. Hindi ko kailanman inisip na masasaktan kita, sabi niya. Tiningnan ko siya na parang hindi ko siya kilala. Isinuot mo ang pagkakaibigan ko na parang costume. At nang hindi na ito kasya, kinuha mo ang asawa ko. Cam, please. Hindi mo na pwedeng tawagin akong Cam. Napapikit siya. Isinara ko ang pinto sa harap niya. Ang mga araw pagkatapos niyan ay lumipas na parang mabagal na pagong. Umiwas ako sa mga kliyente, ibinalik ang aking singsing sa kasal, binura ang kanilang mga numero. Ang mga kaibigan ay pumili ng panig. May mga nakikipag-ugnayan. Karamihan ay hindi alam ang sasabihin, ngunit si Aunt Celeste ay alam. Nag-iwan siya ng voicemail. Sugar, huwag kang manatili diyan at mabulok. Ang sakit ay isang signal. Tumayo ka at pumunta kung saan makakahinga ang iyong kaluluwa. Nang gabing iyon, nag-book ako ng flight papuntang New Orleans. Iniwan ko ang mga susi sa bahay sa counter at hindi na ako lumingon pa. Mayroong isang katahimikan na dumarating pagkatapos ng sakit sa puso na hindi kayang punan ng anumang musika. Hindi ito tahimik. Ito ay makapal na parang basang lana na nakapulupot sa iyong dibdib. Na parang lahat ng tunog sa mundo ay nabibingi sa ilalim ng tubig. Hindi lang ito tungkol sa pagiging mag-isa. Ito ay tungkol sa pagiging binura. Ganoon ang pakiramdam sa mga linggo pagkatapos kong lumabas sa bahay na iyon. Hindi na parang iniwan ko ang isang kasal, kundi parang naglaho ako sa sarili kong buhay. Lumipat ako sa isang suite sa The Roosevelt, New Orleans, isa sa mga long-stay boutique hotel na may monochrome linens at concierge staff na alam na hindi dapat magtanong. Hindi ko sinabi kahit kanino maliban sa aking abogado. Siya ang humawak sa mga dokumento, mga ari-arian at ang pahayag na handa na para sa press. Dahil sa mga personal na bagay, pansamantala munang hihinto ang Camille Hart design. Mukha itong malinis. Hindi ito malinis. Halos hindi ako nagsalita sa loob ng maraming araw. Nag-order ako ng room service at hindi ko hinawakan ng pagkain. Umupo ako sa harap ng bintana at tumingin sa skyline na minsan kong hinangaan, naghihintay sa paggalaw ng araw. Nanonood ako ng TV nang nakamute, na parang ang mga subtitle ay makakapag-distract sa akin mula sa tinig na sumisigaw sa aking sariling isipan. Paano ko hindi ito nakita? Ang tanong na iyon ay naging isang loop, isang mantra ng pagsisisi sa sarili, sapagkat hindi lang ako nagluluksa sa pagkawala ng isang lalaki. Nagluluksa ako sa pagkamatay ng aking intuisyon. Ipinagmamalaki ko ang aking sarili sa pagbasa ng mga tao, paglikha ng emosyon sa pamamagitan ng disenyo,
Ngunit sa paanuman ay naligtaan ko ang wrecking ball na 2 hakbang ang layo mula sa aking puso. Sa gabi, humihiga ako sa kama na iniisip muli ang lahat. Ang mga ekspresyon ni Grant, ang mga banayad na komento ni Jessa, ang paraan ng pagtugma ng kanilang mga kwento ng perpekto kapag nagtanong ako tungkol sa hikaw. Kung paano niya laging tinatawag itong darling na parang biro. Isang bagay na masyado akong inosente para ituring na nakakatakot at higit pa, ang maliit na tinig sa akin na napansin ngunit nanatiling tahimik. Naalala kong gumising ako isang umaga, kung maaari mo itong tawaging gumising dahil hindi naman talaga ako nakatulog at napagtanto kong hindi ako lumabas ng bahay sa loob ng 4 na araw. Mamantika ang buhok ko. Amoy pawis at kalungkutan ang robe ko at ang aking telepono ay may 37 hindi nabasang mensahe. Hindi ko binasa ang alinman sa mga ito. Tumingin lang ako sa screen at bumulong, ayoko na ng buhay na ito. Ang kaisipang iyon ay nagpatakot sa akin. Hindi ko ibig sabihin na gusto kong mamatay. Ang ibig kong sabihin ay hindi ko makakaligtas pa ng isang araw sa bersyong iyon ng aking sarili. Ang babaeng hinahayaan ng iba na magdikta sa kanya. Ang nakangiti ng magalang habang nasusunog ang kanyang mundo. Ang nananatiling tahimik para mapanatili ang kapayapaan at nawasak dahil dito. Kailangan kong lumabas sa dalas, sa naratibo, sa kasaysayan na nakapulupot sa aking lalamunan na parang kuwelyo ng perlas. Doon ko tinawagan si Aunt Celeste. Si Celeste ay ang nakababatang kapatid ng aking ina, ang wild card ng pamilya. Hindi kailanman nag-asawa, malakas ang independensya na may pulang buhok. Hindi siya kailanman namatay, kahit na ito'y kumupas patungong pilak. Nagpapatakbo siya ng isang vintage shop sa New Orleans at nagho-host ng mga full moon dinner para sa mga artista, chef at jazz musician na nangangailangan ng lugar na mapapabilangan. Sinagot niya sa pangalawang ring. "Sugar," sabi niya, ang kanyang boses ay agad na naging seryoso. Hindi ko na kailangang marinig. Alam ko na. Bumuntong hininga siya. "Kailan ang iyong flight?" "Hindi pa ako nakakapag-book," bulong ko. "Aayusin ko ang guest room," sagot niya. "Mananatili ka hanggat kailangan mo. At Camille, oo, gagaling ka. Ngunit una, kailangan mong lumabas sa Texas." Naglabas ako ng unang tunay na tawa na nakuha ko sa loob ng maraming araw. Ito ay parang isang bagay na hindi pamilyar. Pag-asa marahil? Kinaumagahan, nag-impake ako ng 2 maleta. Mga mahahalagang gamit lang, damit, mga sketchpad ko, singsing ng aking lola, at ang journal na hindi ko pa nasusulatan sa loob ng ilang buwan. Iniwan ko ang lahat ng iba pa, ang natitirang bahagi ng aking wardrobe, ang aking mga design award, ang mga pabangong kandila na dati kong sinisindihan habang nagme-meeting ng kliyente, kahit ang album ng kasal ko. Iniwan ko ito sa isang drawer na may nakadikit na nota sa harap. "Kunin mo ang ninakaw mo at itago mo, hindi ko na ito dala." Sa airport, nagsusuot ako ng sunglasses sa loob ng bahay at umiiwas sa eye contact. Kahit na walang naghahanap sa akin, parang lahat ay nakikita ang pagkawasak sa aking postura. Ang babaeng minsan ay nagpapaganda ng mga pinakamagagarang espasyo sa Dallas, ngayon ay kaladkad ang baggage ng damdamin sa isang luma ng carry-on. Ang flight papuntang New Orleans ay mabilis lang. Ang pagbabagong idinulot nito ay hindi magiging kasing bilis. Sinalubong ako ni Celeste sa baggage claim na nakasuot ng leopard print at combat boots. "Mahilig ka pa rin sa dramatic entrance," sabi ko nang yumakap ako sa kanya. Bumitaw siya at hinawakan ang aking mukha. "Oh, Sugar, sinira nila ang puso mo, hindi ba?" "Sinubukan nila," sabi ko. Ngumiti siya, "Magaling. Alalahanin natin kung sino ka bago ang lahat ng kaguluhang iyon." Ang bahay niya ay nakatago sa pagitan ng mga puno ng oak na nababalutan ng lumot at mga puno ng moringa, mga lavender na pader, mga bintanang kumukupas, isang upuang pao sa balkonahe na sumisirit kasabay ng hangin. Ito ay amoy ng cedar, mint tea at kaligtasan. Natulog ako ng 2 araw. Nang sa wakas ay gumising ako, napuno ni Celeste ang kusina ng lahat ng dati kong kinagigiliwan. Sourdough, matapang na cheddar, blackberry jam at dark roast coffee. Hindi siya nagpilit, hindi siya nagtanong.
Nagbigay lang siya sa akin ng espasyo para manatili sa aking pagdadalamhati nang hindi humihingi ng paumanhin para dito. May mga araw na hindi ako makapagsalita. May mga araw na umiiyak ako habang kumakain ng almusal. May mga araw na nakaupo lang ako sa balkonahe habang ang lungsod ay dumadaan sa akin na parang isang estranghero na hindi ko alam kung paano batiin. Ngunit ang maliliit na bagay ay nakatulong. Ang ugong ng saxophone mula sa ibaba ng kalye. Ang paraan ng paghalo ng liwanag sa mga stained glass na bintana sa simbahan sa tapat. Ang mga kapitbahay na kumaway nang hindi kailangang malaman ang pangalan ko. Ang mabagal na ritmo ng isang lugar na hindi nagmadali sa akin na maging maayos. Isang gabi, lumabas si Celeste na may daladalang kahon. "Ano ito?" tanong ko. "Ang iyong lumang college portfolio," sabi niya. "Nakita ko ito sa atik ko. Inisip kong baka maalala mo kung ano ang kaya mong gawin." Sa loob ay may mga sketch na hindi ko nakita sa loob ng isang dekada. Raw, bold, buhay na mga espasyo na hindi idinisenyo para humanga, kundi para maramdaman. Hinawakan ko ang mga linya ng uling at bumulong. Nandyan pa siya. "Oo naman," sabi ni Celeste, nagsisindi ng sage bundle. "Ngayon, ibalik natin siya." Nagsimula akong mag-sketch muli. Wala namang malaki, mga maliliit na ideya lang, isang reading nook, isang reimagined sunroom. Tinulungan ko si Celeste na ayusin ang display ng kanyang tindahan at nakaramdam ng isang kislap ng kasiyahan na hindi ko alam na namimiss ko. Ang disenyo ay palaging ang aking tinig, kahit na ang aking bibig ay hindi makabuo ng mga salita. At unti-unti, ito'y bumalik. Isang hapon, kami ni Celeste ay nakaupo sa balkonahe na may matamis na tsaa at walang agenda. Tiningnan niya ako nang nakatagilid. "Alam mo ba kung ano ang tunay mong superpower?" "Katalinuhan, pisngi, mapagkumbabang disposisyon." Tumawa siya. "Grace, iyon ang iyong superpower, ngunit hindi ang malambot na uri. Ang uri na tumatayo sa apoy at tumatangging maging mapait." Tumitig ako sa kalye. Paano kung ayokong maging marangal? Paano kung gusto kong maghiganti? Siya'y uminom ng kanyang tsaa. "Kung gayon, pagkakitaan mo ito ng isang buhay na napakaliwanag na kailangan nilang maningkit para tingnan ka." Hindi ako sumagot, ngunit sa sandaling iyon, gumawa ako ng pangako sa aking sarili. Ang sakit na ito ay hindi ang magiging huling salita. Ang pagtataksil na ito ay hindi ang magiging huling kabanata. At ang bersyon na ito ng aking sarili, wasak, bago, ngunit humihinga pa rin, ay magiging simula ng isang bagay na hindi nila kailanman nakita. Ang paggaling ay hindi nag-aanunsyo ng sarili nito. Hindi ito kumakatok sa pinto at nagsasabi, "Handa ka na ngayon." Ito'y kumikislap. Ito'y nagtatago sa ordinaryo. Ang tunog ng sarili mong hininga sa mga tahimik na umaga. Ang kasiyahan sa pagtitiklop ng bagong labang damit. Ang paraan ng pagbabago ng liwanag sa isang silid na dati mong nakita na masyadong tahimik. Sa New Orleans, ang paggaling ay dumating na nakadamit bilang routine. Gumising ako ng maaga. Naglakad ako. Sumulat ako. Diniligan ko ang mga halaman ni Celeste kahit hindi sila kailangan. Uminom ako ng kape sa balkonahe habang ang mga estranghero ay dumadaan at hindi alam ang kwento ko. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, wala akong pagmamay-ari kundi ang aking sarili. Nagsimula akong mag-sketch muli, hindi para sa mga kliyente, hindi para sa mga deadline, basta para sa pagmamahal sa espasyo. Gumuhit ako ng mga silid na puno ng init, hindi perpektong detalye, mga texture na nagkukuwento, mga disenyo na may puso, hindi pakintab. At sa isang sandali, iyon ay sapat na. Ngunit may nagbago nang makilala ko si Andrei Sandoval. Hindi siya dumating na parang isang eksena sa pelikula. Walang mabagal na pagpasok, walang agarang chemistry. Mas simple kaysa doon. Tinutulungan ko si Celeste na i-redesign ang storefront niya, inaayos ang mga bookshelf, at pinipintahan ang likod na opisina nang pumasok ang isang lalaki na naghahanap ng vintage na salamin. Siya ay matangkad, mahinahon, mahina ang boses, nagsusuot ng salamin, madilim na maong at linen shirt na parang hindi siya nag-aalala
kung ano ang iisipin ng iba. Hindi sa paraang walang pakialam, ngunit sa paraang nagmumula sa kawalan ng kailangang patunayan, bulong ni Celeste pagkatapos niyang umalis. Ang taong iyon ay masyadong matatag sa emosyonal para maging straight. Tumawa ako. Maaari kang tama. Bumalik siya ilang araw pagkatapos sa pagkakataong ito para sa mga antigong fixtures ng ilaw at pagkatapos ay muli nagtatanong tungkol sa isang naka-frame na French map na nasa bintana. Sa ika-4 na pagbisita, tinanong ko sa wakas, nagre-redecorate ka ba o naghahanap lang ng mga dahilan para nandito ka? Ngumiti siya. Pwede bang pareho? Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Andre, isang real estate investor na nakatuon sa pagpapanumbalik ng mga lumang bahay. Kakalipat lang niya sa lungsod mula sa New York. Gustong ibalik sa buhay ang mga lumang property nang hindi inaalis ang kanilang kaluluwa. Si Celeste ay nagliwanag. Kung gayon kailangan ninyong mag-usap, nagkape kami sa susunod na linggo. Nag-usap tungkol sa disenyo, arkitektura, ang sikolohiya ng espasyo. Nagtanong siya, mga tunay na tanong, hindi ang uri na naghihintay na masagot para makapagsalita siya tungkol sa sarili niya. Nahanap ko ang sarili ko na nakasandal, hindi dahil gusto kong pahangain siya, kundi dahil hindi ko naramdamang kailangan kong gawin iyon. Nagsimula kaming magtulungan, nagkonsulta ko sa ilan sa kanyang mga proyekto, mga French Quarter brownstones, mga Garden District estates. Nire-respeto niya ang aking paningin. Sumusunod siya sa aking mga kutob at kapag hindi kami nagkasundo, nakikinig siya ng hindi nagtatanggol. Sa una, sinabi ko sa sarili ko na ito ay negosyo lamang. Ngunit pagkatapos ay dumating ang araw na naglakad kami sa isang ginibang 1910 townhouse. Ang araw ay bumuhos sa mga basag na bintana, ang alikabok ay sumasayaw sa hangin, at kami ay nakatayo sa kung ano ang dating dining room. Nagsalita ako tungkol sa pagbubukas ng espasyo, paglalantad ng mga beams, pagbuo ng isang bookshelf wall mula sa reclaimed wood. Lumingon siya sa akin at sinabi, ang paraan ng iyong pagtingin sa espasyo, parang binubuhay mo ito. Hindi ko alam ang isasagot. Walang sinuman ang naglarawan ng aking trabaho tulad niyan, na parang may kahulugan ito higit pa sa aesthetics. Naramdaman ko ito sa aking dibdib, isang crack na bumubukas, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa liwanag na sinusubukang pumasok. Gayunpaman, pinanatili ko siyang malayo. Nagkansela ako ng hapunan isang beses nang walang binigay na dahilan. Iniiwasan ko ang mga personal na tanong. Napapapikit ako kapag inabot niya para alisin ang buhok sa aking mukha habang nag-iinspeksyon. Hindi pa ako handa, hindi pa lubos. Ngunit si Andre ay hindi kailanman nagtulak, hindi kailanman nagtanong kung bakit. Nagpakita lang siya ng may paggalang, patuloy. At pagkatapos ay dumating ang panic attack. Ito ay isang networking event. Mga real estate developer, design consultant, masyadong maraming pabango, at masyadong maraming inaasahan. Inanyayahan ako ni Andre bilang kanyang guest, umaasang makakakilala ako ng ilang potensyal na kliyente. Sinabi ko sa aking sarili na kaya ko ito, na magsusuot ako ng isang bagay na elegante at lalabas na parang babaeng dati ako. Ngunit pagkalipas ng 20 minuto, hindi ako makahinga. May nabanggit na pangalan ni Grant. Sinabi nilang natalo siya sa isang deal sa isang firm mula sa New York. Umugong ang mga tainga ko. Lumabo ang silid. Nahulog ang baso sa aking kamay. Tumalikod ako at tumakbo patungo sa terrace. Ang aking dibdib ay sumisikip sa bawat hakbang. Natagpuan ako ni Andre doon. Nanginginig ang mga kamay, namamasa ang mga mata, humihinga ng hangin na parang nalulunod ako. Hindi niya ako hinawakan. Umupo lang siya sa tabi ko. Tahimik, naroroon. Nang bumalik ang aking hininga, bumulong ako. Hindi na ako ang dati. Magaling, sabi niya. Gusto ko ang pagkatao mo ngayon. Umiyak ako pagkatapos. Mas malakas kaysa sa inaasahan ko. At sa unang pagkakataon, sinabi ko sa isang tao ang buong kwento. Hindi ang bersyon na may malinis na mga gilid, kundi ang magulo, nabugbog, mapait na katotohanan. Ang kasal, ang pagtataksil, ang katahimikan pagkatapos. Nakinig si Andre, hindi may awa, hindi may mga solusyon, kundi may uri ng presensya na nagpaparamdam sa aking sakit na nakikita ng hindi pinalalaki. Nawala ko ang lahat, sabi ko.
Hindi mo nawala, sagot niya. Umalis ka sa bagay na sumubok na sirain ka. Iba iyon. Mula sa gabing iyon, nagbago ang mga bagay. Hindi pa rin kami nagmadali, ngunit tumigil na ako sa pagtatago. Gumugol kami ng mga weekend sa pagtuklas ng mga antique market, pagluluto sa kusina ni Celeste, paglalakad sa tabi ng Mississippi nang walang patutunguhan. Nagbahagi kami ng mga libro, playlist, mga kwento noong bata pa. Sinabi niya sa akin ang tungkol sa kanyang diborsyo, kung paano umibig ang kanyang dating asawa sa isang business partner at kinuha ang kalahati ng kanyang kumpanya. Muli siyang bumangon mula sa wala ng kaunting ilusyon at mas maraming kapayapaan. Natututunan mo kung ano ang hindi mo ikokompromiso pagkatapos ng ganitong uri ng sakit sa puso, sabi niya isang gabi. At kapag nakahanap ka ng isang taong nagpapadama sa iyo ng ligtas muli, poprotektahan mo ito. Lumipas ang mga buwan. Ang aking trabaho ay lumago. Ang mga kliyente mula sa Dallas ay muling nakipag-ugnayan at tinanggihan ko sila nang walang pag-aalinlangan. Hindi na ako ang babaeng naalala nila. Hindi ko kailangan ang kanilang pagpapatunay. Pagkatapos ay dumating ang tampok na artikulo sa magazine. Isang New York-based design editor ang nakakita sa aking Instagram. Ang isa na ipinost ko, higit pa para sa aking sarili kaysa sa iba. Nag-email siya humihingi ng interview. Isang linggo pagkatapos, tinawag ako ng Modern Southern Living na isang visionary ng texture, memory at emotional restoration. Ang artikulo ay naging viral sa mga design circles at pagkatapos ay dumating ang imbitasyon, Dallas Heritage Gala. Gusto nilang igalang ang mga babaeng Southern na nagre-redefine ng espasyo at kwento. Ang irony ay hindi nawala sa akin. Tinitigan ko ang email sa loob ng 10 minuto. Pagkatapos ay ipinasa ko ito kay Andre na may isang linya. Sa tingin mo handa na ako? Sagot niya. Handa ka na mula pa sa simula. Ngunit ngayon ay handa ka na. Nang gabing iyon, tumayo ako sa harap ng salamin at nakita ko ang isang bagay na hindi ko nakita sa loob ng maraming taon. Ang aking buong pagkatao. Hindi lang nakasuot ng kagandahan, kundi nababalot sa karunungan. Hindi ako bumalik sa Dallas para sa closure. Bumalik ako para ipakita sa babaeng nawalan ng lahat. Kung ano ang naging siya nang itinigil niya ang pakikipaglaban para sa mga taong hindi alam kung paano siya pahalagahan. Ang skyline ng Dallas ay hindi na mukhang pareho. Hindi ito ang pagbabago nito. Ito ay ako. Ang babaeng bumaba sa eroplano na nakasuot ng custom black silk jumpsuit at gold cuff ay hindi pupunta para manalo ng anuman. Siya na ang nanalo. Siya na ang premyo ngayon. Gayunpaman, hindi ako magsisinungaling. Ang puso ko itumitibok na parang tambol habang ang Uber ay lumiliko pababa sa mga kalsada ng Highland, mga pamilyar na kalsada, mga pamilyar na multo, mga lugar kung saan ang nakaraan ay nagliyab sa mismong ladrilyo. Ang gala ay ginanap sa Belmont Conservatory, mga bintana mula sa sahig hanggang kisame, mga haligi ng marmol at isang chandelier na napakalaki na tila isang kalawakan. Dumaan na ako rito minsan kasama si Grant, maraming taon na ang nakalipas. Naalala kong inisip ko na ito ay parang hinaharap. Ngayon ito ay parang isang yugto. Bumaba ako sa kotse, kumakalansing ang mga takong, nakatingin sa unahan, kumikislap ang mga kamera. Ang pangalan ko ay ibinulong sa red carpet. Camille Hart. Ang feature article ay nagawa ang trabaho nito. Naghihintay ang mga tao na makilala ako ngayon. Hindi bilang asawa ng isang tao, hindi bilang +1, kundi bilang isang headline. Sa loob, ang silid ay kumikinang sa malumanay na jazz at curated decadence. Ang mga waiter ay lumilipad na may mga champagne flute. Ang mga babae na nakasuot ng seda ay nakasandal sa magalang na pagtawa. At doon, sa kabilang dulo ng silid ay nakatayo ang bagyo na minsan kong tinawag na tahanan, si Grant. At sa tabi niya, si Jessa. Mas matanda na sila ngayon, hindi nakikita, ngunit sa enerhiya. Na parang ang kanilang kinang ay nabawasan ng sapat upang magbigay daan sa panghihinayang. Nakita ako ni Grant muna.
Nag-freeze siya, nanlaki ang mga mata, pagkatapos ay mabilis niyang inayos ang kanyang ekspresyon sa isang bagay na neutral na parang hindi mahalaga ang makita ko. Ngunit ang kanyang mga kamay ay nag-traitor sa kanya. Pinagkukuskus niya ang mga ito 2 beses. Ginagawa niya lang iyon kapag siya ay kinakabahan. Pagkatapos ay lumiko si Jessa sa isang sandali. Hindi niya ako nakilala. Mas maikli ang buhok ko, mas malakas ang aking katawan, hindi matitinag ang aking enerhiya. Nang ito ay click, pumikit siya, pagkatapos ay nag-freeze. Doon ako ngumiti, hindi dahil sa kalupitan, kundi dahil wala na akong dapat patunayan. Hindi ako lumapit sa kanila agad. Hinayaan ko silang panoorin akong hinahangaan. Hinayaan ko silang makita ang bagong mundo na itinayo ko nang wala sila. Ang paraan ng pag-usad ng mga editor. Ang paraan ng pagtatanong ng mga arkitekto ng aking opinyon. Ang paraan ng pagtawa ko, malaya, hindi pinipilit, totoo. Lumapit sila kalaunan. Siyempre naman. Camille, sabi ni Grant muna, iniaabot ang kamay na parang mga lumang business partners kami. Tumingala ako. Grant. Hinanap ng kanyang mga mata ang aking mukha para sa anumang tanda ng init o marahil kahinaan. Hindi niya nahanap ang alinman. Mukha kang kamangha-mangha, sabi niya. Ang kanyang boses ay nahuli sa pagitan ng pagkamangha at pagkakasala. Salamat, sagot ko. Bagong lungsod, bagong buhay, sabi ni Jessa nang awkwardly. Mahabang panahon na, sabi niya, sinusubukang maging kaswal. Oo, sabi ko, umiinom ng aking inumin. Mahabang panahon na. May katahimikan. Pagkatapos ay nagbigay si Jessa ng isang mahinang ngiti. Nakita ko ang feature article. Talaga palang maayos ang iyong ginagawa. Tumango ako. Ginagawa ko naman. Mayroong isang bagay na halos nakakaawa sa kanyang mga mata. Mukha siyang babaeng nag-aakala na hawak pa niya ang isang espada lamang para malaman na ito ay gawa sa wax. Huminig si Grant. Nagmamadali akong, "Wag." Pinutol ko siya ng mahinahon. Hindi natin gagawin iyan dito. Huminto siya sa kalagitnaan ng pangungusap. Tiningnan ko sila. Alam mo, inisip ko kung ano ang sasabihin ko kung sakaling magkita tayo muli. Si Jessa ay nagbago ng posisyon. Camille. Ngunit napagtanto ko, pagpapatuloy ko, wala akong masasabi na makakapantay sa sinabi na ng buhay para sa akin. Pareho silang tumayo roon. Nawala ko ang lahat, sabi ko ng mahina. At mas yumaman pa rin ako. Pagkatapos ay bahagya akong tumalikod, ang tono ko ay parang velvet, ngunit matatag pa rin. Hindi ninyo ako sinira. Pinalaya ninyo ako. Iyon ang linya. Nakita ko itong tumama. Ang bibig ni Grant ay bumuka, bumara. Ang maskara ni Jess ay nanginginig. Nais ko kayong kapayapaan, dagdag ko. Ngunit wala akong lugar para sa inyong mga pangalan sa aking susunod na kabanata. Pagkatapos ay lumakad ako palayo, hindi dahil sa pagiging masungit, kundi dahil sa pagdating. Naghihintay si Andre sa tabi ng balkonahe. May hawak na inumin, medyo maluwag ang kurbata. Ngumiti siya nang lumapit ako. Okay lang ba ang lahat? Tumango ako. Ngayon na. Nagklink kami ng mga baso. Sa likuran namin, ang mga chandelier ay naglaho sa malambot na mga kalawakan ng liwanag. Ipinatong ko ang aking kamay sa kanyang braso. Hindi dahil sa pangangailangan, kundi sa pagpili. Nang magtatapos na ang gala at ang mga bisita ay naglaho sa mga limousine at after party, tumayo ako sa mga hakbang ng conservatory at tumingin sa skyline ng Dallas sa huling pagkakataon. Hindi ito nagbago, ngunit ako ay nagbago at iyon ang lahat ng mahalaga. Ang eroplano ay lumipad mula sa Dallas na halos hindi marinig ang ungol na parang ang nakaraan ay sa wakas natutunan kung paano bumitaw ng tahimik. Tumingin ako sa labas ng bintana sa lungsod na lumiliit sa ilalim namin. Ang mga ilaw ay kumikislap sa mga hilera, mga highway, mga gusali ng opisina, mga kapitbahayan na minsan ay nakakakilala sa aking pangalan, ngunit hindi na nila ako hawak. Ang bigat na dala nila sa loob ng maraming taon, nawala, parang alikabok na rumiw sa seda. Si Andre ay nakaupo sa tabi ko, natutulog, ang ulo ay bahagyang nakatagilid patungo sa pasilyo. Kahit sa pagpapahinga, siya ay mukhang matatag, steady.
Lumingon ako sa kanya at ngumiti, hindi dahil sa kung ano siya sa akin, kundi dahil sa kung ano ang naging ako sa tabi niya. Nang lumapag kami sa New Orleans, ang hangin ay bumati sa akin na parang isang lumang kaibigan. Mainit, makapal, tapat. Ang uri na kumakapit sa iyong balat at bumubulong, nakarating ka. Naghihintay si Celeste sa labas ng baggage claim, nakasandal sa kanyang kotse, nakapameywang na parang isang proud general na nagmamasid sa kanyang sundalo. Well, tingnan mo kung sino ang naglakad sa apoy at bumalik na nagniningning, sabi niya. Mas marami pa akong ginawa kaysa maglakad, sabi ko sa kanya. Sumayaw ako dito sa huli. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumawa. Iyan ang Camille na alam kong naroon pa. Sa kanyang bahay, lahat ay parang dati. Ang mga lavender na pader, ang mga bintanang kumukupas, ang upuang pao sa balkonahe na patuloy na sumisirit sa bawat simoy. Ngunit ako ay iba na ngayon. Hindi bisita, hindi refugee, kundi isang babaeng pinili ang sarili at bumalik sa tahanan nang walang pag-aalinlangan. Sa mga sumunod na araw, nag-unpack ako ng higit pa sa aking maleta. Nag-unpack ako ng mga alaala na hindi ko na kinatatakutan. Mga pangarap na dati kong isinantabi. Mga ideya na sa wakas ay handa na akong itayo. Si Andre ay nanatili ng isang linggo. Tumulong sa ilang mga kliyente sa renovasyon, nagluto ng almusal na walang sapin sa paa, nagbasa ng tula ng malakas sa gabi na parang ito ay banal na kasulatan. Hindi niya kailanman tinanong kung ano ang susunod, hindi kailanman nagtulak para sa mga pangako. Minahal lang niya ako sa totoong oras nang walang inaasahang maging sentro ng aking mundo. Doon ko napagtanto ang pagkakaiba. Gusto ni Grant na umikot ako sa kanya. Gusto ni Andre na magniningning ako, kahit na ang liwanag na iyon ay walang kinalaman sa kanya. Isang gabi, tumayo kami sa balkonahe ng isa sa kanyang mga renovation project, isang halos natapos na townhouse na tanaw ang esplanade. Ang araw ay lumulubog, nagpapakalat ng ginto sa mga bubong. Hindi ko alam kung ano ito pa, sabi ko. Itinuturo ang pagitan namin. Tumango siya. Hindi natin kailangang pangalanan ito. Patuloy lang natin itong itayo. Isinandal ko ang aking ulo sa kanyang balikat. Sa unang pagkakataon, hindi ko kailangan ng katiyakan para makaramdam ng ligtas. Lumipas ang mga linggo. Nagsimula ako ng bagong design studio, Hard and Hollow. Isang pangalan na nagsasabi kapwa sa kung ano ang nawala at kung ano ang natagpuan. Ang mga kliyente ay hindi dumating para sa glamour, kundi para sa kaluluwa, para sa intensyon, para sa mga espasyo na nagpapagaling. Sa bawat pagkakataon na pumasok ako sa isang bagong silid, nagtatanong ako, anong sakit ang kailangang linisin dito? Anong kwento ang kailangang muling ikwento? Iyon ang ginagawa ko ngayon. Tinutulungan ko ang mga tao na baguhin ang mga espasyo kung saan sila nakakaramdam ng pagkaipit dahil naranasan ko na iyon. Alam ko ang mga pader na itinayo ng pagdadalamhati. Alam ko ang liwanag na bumabalik kapag sa wakas ay binagsak mo sila. At isang umaga habang umiinom ng tsaa sa balkonahe ni Celeste, habang tumutugtog ang jazz sa mga kalye, binuksan ko ang aking lumang journal at nagsulat ng isang liham na hindi ko kailanman nilayon na ipadala sa babaeng nagnakaw ng aking asawa. Salamat. Hindi dahil sinaktan mo ako, kundi dahil ipinakita mo sa akin kung ano ang kailangang masira. Salamat sa pagpipilit mo sa akin na lumabas sa kahon na itinayo ko para sa sarili ko. Sa pagpapaharap mo sa akin sa katahimikan na natutunan kong mamuhay kasama. Sa pagbibigay mo sa akin ng walang pagpipilian kundi piliin ang aking sarili. Wala akong hinahangad para sa iyo, hindi pagkamuhi, hindi biyaya, basta wala, sapagkat ang buhay ko ay hindi na umiikot sa iyo. Taos-puso ang babaeng inakala mong ibinaon na ginawang bulaklak ang lupa. Isinara ko ang journal, bumuntong hininga ng malalim at tumingin sa lungsod na nagbalik sa akin mula sa patay. At alam ko ng malalim, ng buong buo, na ito ay hindi lamang isang kwento ng pagbabalik. Ito ay isang muling pagsilang. At iyan ang kwento ni Camille Reyes, isang patunay na sa gitna ng pinakamalalim na pinsala, maaari tayong makahanap ng lakas para muling bumangon at magniningning. Ngayon, mahal naming manunood, habang napagninilayan natin ang mga aral mula sa kanyang paglalakbay,
Gusto naming marinig mula sa inyo. Sa inyong karanasan, ano ang pinakamahalagang natutunan ninyo mula sa kwentong ito na dadalhin ninyo at isasabuhay sa inyong buhay? Mangyaring ibahagi sa ibaba ang isang bagay na natutunan ninyo at isasagawa sa inyong buhay. Nais naming malaman ang inyong mga pananaw at kung paano ninyo planuwing isabuhay ang mga aral na ito. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, mangyaring iwanan ang inyong komento sa ibaba at huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa higit pang mga kwentong tulad nito na nagbibigay inspirasyon at nagpapalakas loob. Maraming salamat sa panonood.